that works or good works are a most appropriate result of our salvation. In other words, natin, hindi tayo gumagawa ng mabuti para tayo'y maligtas. Kung hindi ligtas na tayo, kaya tayo gumagawa ng mabubuting mga bagay. Hallelujah! Na kinakailangan tayong gumawa ng mabuti, hindi dahil para maligtas, para maging matuwid, para maging righteous. Kundi righteous na tayo, matuwid na tayo, forgiven na tayo, kaya tayo gumagawa ng mabubuting bagay. Hindi ka gagawa ng mabuting bagay para at least maligtas ako, para maging matuwid ako. Hindi na. Ligtas ka na, matuwid ka na, kaya ka gumagawa ng mabubuting bagay. Can you say amen? Now look at this. Titus chapter 2 verse 7. Strengthen natin. Hallelujah. Verse 7. In all things showing yourself to be a pattern of good works. Remember, di ka gumagawa ng mabuti para maligtas ka. Saved ka na, kaya ka gumagawa ng mabuting bagay. Amen. At ang sabi dito, na kung saan, in all things showing yourself to be a pattern of good works. Maganda gawin ka nilang gagayain sa paggawa ng mabuti. At gumagawa ka ng mabuti hindi para ma-save. Gumagawa ka ng mabuti hindi para mapatawad ka, pinatawad ka na, at ligtas ka na, kaya ka gumagawa ng mabubuting bagay. Can you say amen? Verse 14, who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Hallelujah! Kaya ngayon, masigla tayong gumagawa ng mga mabubuting bagay. Masigla tayong nangangaluluwa. Ito'y mabuting bagay. Bakit? Sapagkat tumanggap tayo ng libreng biyaya, ibahagi din natin ang mabuting biyaya sa mga taong nangangailangan. Hallelujah! So, makita natin naroon, maging silos tayo sa paggawa ng mabuti, hindi para maligtas, ligtas na tayo. Maging silos tayo ngayon sa paggawa ng mabuti sa mga ka-cell group natin. Amen? Hallelujah to God. Praise God. Verse 8 ng chapter 3. Isa-isayin po natin ito. Naglilay po ako ng foundation para maunawaan natin yung aaralin natin. Para nang sa ganon ay, maging malinaw sa atin itong ating tinatakbo. Dahil kung hindi tayo magkakaroon ng foundation, understanding of the gospel of grace, maybe maging mali ang ating pagkakaunawa and then magkaroon tayo ng problema. Okay, verse 8 ng chapter 3 ng Titus, those who have believed in God should be careful to maintain good works. Hallelujah. These things are good and profitable to men. Pakinabang ito para sa maraming mga tao. Praise the Lord. And then verse 14 ng chapter 3, and let our people also learn to maintain good works and to meet urgent needs, that they may not be unfruitful. Was Paul. Hallelujah. Was Paul the man who said more about grace than anyone else in the New Testament? Telling Titus to put the believers under some kind of legalistic bondage? Ano ba ginagawa ni Pablo? Tinuturuan nila ba? Okay, tinuturuan ba ni Apostol Pablo mga taong ito para maging legalistic sila sa paggawa ng mabuti? Was Paul the man who said more about grace than anyone else in the New Testament? Hallelujah! Pagkat kung meron tayong pakikinggan, pakinggan natin si Apostol Pablo na alam natin pinayag sa kanya about the grace of God. Telling Titus to put the believers under some kind of legalistic bondage? Absolutely not. Paul understood that grace, while imparting the gift of eternal life to the believer based on the redemptive work of Christ, was not some kind of doorway into laziness or looseness for the believer, but rather a springboard. Okay, springboard into a life of obedience. Hallelujah! Para lalo pa tayo makalakad ng maayos na mayroong pagsunod. Actually, the word grace means divine empowerment in our lives, so provide the impetus for, and it's the very basis of our ability to obey God. Querido, dahil sa mayamang biyaya ni Lord, ito ang nagpapalakas sa atin. Para ano? Para makasunod tayo sa Panginoon. Ito ang nagpapalakas sa atin.
Hallelujah! Hindi tayo binigyan ng biyaya para sumuway. At hindi yan ang tinuturo sa Grace Camp na para sumuway, na para bang okay na so, hindi yun. Tinuturoan tayo para lalo pa tayong makasunod. Kaya yan ang biyaya ng Panginoon. Can you say amen? Paul also told Titus, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness, makikita niyo sa verse 11 and 12 sa Titus 2, hallelujah, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Tinuturuan tayo na mabuhay na maayos. Ang biyaya ni Lord hindi ka tuturuan, hallelujah, para magwala. Ang biyaya ni Lord tuturuan ka para maging maayos ka. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Hallelujah, na makita nila na mayroong mga taong matitino pa rin. Makita nila na mayroong mga taong nabubuhay pa rin na maayos. Punta sila sa Rema Word of God Church. Listen to this. True grace of God is never divine permission to do what's wrong. Hallelujah. I want to repeat again para makuha natin. True grace of God is never divine permission to do what's wrong. Rather, it's divine empowerment to do what is right. Amen. Hallelujah. Tutulungan tayo para hindi gumawa ng mali. Tutulungan tayo ng mayamang biyaya ni Lord para gumawa ng mga tamang bagay. At hindi tayo gumagawa ng mga tamang bagay para maligtas tayo. Ligtas na tayo at ayon sa mayamang biyaya ni Lord, tutulungan tayo para makagawa tayo ng mga tamang bagay sa buhay natin. Amen? And now, we will start. Ngayon, magpapasimula na tayo sa ating aaralin. Hallelujah. Bakit parang nagtataka yata kayo? Biro mo, haba-haba ng biniyahe ko. Hallelujah. Ang layo pa ng uuwian ko. Dapat kung mayroong nagmamadali dito, ako, hindi kayo. Dahil ang bahay ninyo ay 10 hakbang lang, nakauwi ka na. Ay ako, malayo pa po. Kaya kung mayroong man nagmamadali dito, dapat ako, hindi ikaw. Well, listen to this. Kung ikaw sa tingin mo nagugutom ka, ako din, nagugutom din ako. Hindi po porkit nagtuturo ako siguro yung tao na hindi nagugutom niya. Sino nagsabi sa iyo? Para ba minsan mayroong taong lumapit sa akin, alam mo, Pastor, natutuwa ako sa iyo, hindi ka napapagod. Sino nagsabi sa iyo? Napapagod din ako. Hallelujah, nauuhaw din ako. Ang tingin mo sa akin, na para ba minsan, na nagkaroon ng conference, punta kami sa CR, so siyempre break, at bata sabi ni isang member, Pastor, nagsi-CR ka rin? Abay, opo, may pantog din ako. Ang tingin mo sa amin na mga nagtuturo, walang pantog. Hallelujah. Tao din kami. Amen? Hallelujah. Hindi naman ako nagpaparinig ng tubig. Okay. Hallelujah. Uminom na ako kanila. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, look at this. Let's proceed to sa ating lesson. Para makita natin, naglay lang po ako ng foundation kasi mahalaga na makita natin. Okay, hindi tayo tinuturuan ng mayamang biyaya ng Diyos para gumawa ng mali, kundi para gumawa ng tama. Bakit? Kasi nasa tama tayo, kaya gumagawa tayo ng tama. Okay, look at this. Genesis chapter 12, beginning verse 1, 2, 3. Verse 1, verse 2, and verse 3. And then tapos pumunta tayo sa chapter 13 at tapos sa chapter 14. Tingnan natin kung saan tayo aabutin. Siguro naman, abot kayo. Hallelujah. Para ba? Mukhang mahaba. Chapter by chapter. Pumira, ano? Para po ba sa Bible school po namin, meron pong naging ordinansa doon. Bago kumain, dapat merong memory verse. Bago kumain, dapat merong memory verse. Ba't hindi yung isang kaklase namin? Hindi memory verse, chapter. Bino mo, na kung saan kinukote niya, chapter by chapter, kaya sumunod na, na araw, at sabi nila, Sir, pwede kaya huli na muna siya. Para at least mag-coach siya, kahit buong libro, sabihin niya, at least nakakain na kami. Dahil kapag nauna siya, gutom kami. Okay? So look at this. Tingnan natin, verse 12, chapter 12, and then we will proceed to chapter 13 para makita natin. We will enjoy today.
Because we will study about the life of Abraham and also the life of Lot and the lifestyle. Hallelujah, sabagat marami tayong mga bagay na minsan hindi natin naunawaan kung ano yung naging buhay ni Abraham at naging buhay din ni Lot. At dito tingnan natin na kung saan si Lot ba ay mayroong puso para sa Panginoon. Hallelujah, katulad ni Abraham. Kasi mahalaga na meron tayong puso. Bakit? Sapagkat makikita mo yun. So, sa mga huling pagtatalakay natin, makikita mo yung mga tao merong puso at yung mga taong walang puso sa Panginoon. Although, dumadalo. Hallelujah. Makikita mo yun. Dito po sa chapter 14 na aralin natin. Kaya, tuloy-tuloy po ito. Okay, mag-alala, hindi itong araw din na ito. Okay? So, papasadahan lang natin at hihinto po ako doon sa mga bagay na dapat na ako huminto. Okay? Para maunawaan natin. Kasi mahalaga itong istorya na ito dahil minsan ay nawawaglit tayo na akala natin ay si Abraham lang ang pinagpala at pagkatapos si Lot ay para bang hindi pinagpala. Look at this, tignan natin. Sa verse 1, sabi nito, Now the Lord had said to Abraham, Get out of thy country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you. Pinaglutusan ng Panginoon si Abraham na kung saan lumisan doon sa kanilang tahanan. Hallelujah! At ikaw ay dadaling ko doon sa lupain na ikaw ay aking pagpapalain. And then verse 2, sabi dito, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. And verse 3, I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you all families of the earth shall be blessed. Natandaan natin na kung saan ang sabi ng Panginoon kay Abraham na kung saan pagpapalain kita, dadaling kita sa lupain na kung saan ay sasaganak at mapagpala ka at magiging dakilang yung pangalan at dahil sa iyo mapapagpala ang maraming bansa. Now, hindi pinagpala ng Diyos si Abraham dahil si Abraham ay walang pagkakamali. Hallelujah, na masasabi natin, kaya naman napagpala at pinagpala ng Diyos si Abraham dahil wala siyang sablay, wala siyang palpak na katulad ko. Who told you? Sino nagsabi sa iyo? Well, in fact, kung aralin mabuti, maraming kapalpakan si Abraham, pero napagpala siya. Bakit? Because he believed in God. Tingnan natin sa Romans chapter 4, verse 4 and 5, para makita natin ito. Hallelujah. Para at least, hindi natin masabi, kaya naman binibless kasi siya lang ang righteous, ako hindi. Lahat tayo righteous. Hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, kundi dahil sa ginawa ng Panginoon. Maging si Abraham, hindi siya pinagpapala ng Diyos at pinagpala ng Diyos dahil siya lang ang matuwid at wala siyang sablay. Now sabi dito, to him who works, the wages are not counted as grace but as debt. Hallelujah. And then verse 5, sabi dito, but to him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Hallelujah. So rito, binilang si Abraham na siya ay isang matuwid dahil naniwala siya sa Panginoon. Hindi dahil siya ay walang sablay, walang fang, marami siyang sablay, pero siya ay naging matuwid, hindi dahil sa mga bagay na ginawa niya, kundi dahil, naniwala siya sa Panginoon. Katulad mo, katulad ko, dahil naniwala tayo sa mga bagay na ginawa ni Kristo, ikaw din ay binilang na isang matuwid. Sabi mo sa tabi mo, hello, righteous. Remember, it is not by our behavior or action that we are made righteous, but by the blood of Jesus. Ikaw at ako naging matuwid sa harapan ng Diyos, hindi dahil sa mga bagay na kinilos at ginawa natin, kundi dahil sa dugo ng ating Panginoon. Mahalaga na ma-establish natin ito. Maging si Abraham, hindi siya, kita natin naging righteous dahil wala siyang sablay. Hallelujah, hindi siya naging righteous dahil naniwala siya sa salita ng Panginoon. Now look at this. Abraham is a righteous man without his works, only by faith in God who justifies the ungodly, based sa Romans chapter 4, verse 4 and 5 na binasa natin. Now look at this. Hindi lamang po si Abraham ang righteous, maging si Lot ay righteous. Now look at this. Tignan natin. Sa 2 Peter chapter 2, verse 6.
Kasi noon, ang pagkakaunawa ko, alam niyo itong aralin natin, marami akong mga bagay na hindi ko nakita noon. And thank God, ito ay nireveal ng Panginoon sa atin. Alat ito po ay i-reveal din sa atin. Ito ay eye-opener na makita natin. Hindi lamang si Abraham unrighteous, even Lot. Sabi ng Bible, he is righteous. Notice this, sabi dito na verse 6, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemning them to destruction, making them example to those who afterward would live ungodly, and delivered righteous Lot. Hallelujah. So underline that. Sabi rito, delivered righteous Lot. Hallelujah. So delivered righteous Lot, underdone, who was oppressed by the filthy conduct of the wicked. Next verse. Hallelujah. For the righteous man, see, dwelling among them, tormented his righteous soul from day to day by seeing and hearing their lawless deeds. Hindi lang si Abraham ang righteous, kundi rin si Lot ay righteous. You know why? Hallelujah. Because they were not under the law. Hallelujah. Tandaan natin, 400 years before the law was given to Moses. Hallelujah. Dumaan muna ang tinatawag na 400 taon bago na ibigay ang batas. At alam natin yan, sabi po doon sa John chapter 1, the law was given by Moses. Ibinigay ang batas kay Moses, not to Abraham. See, in other words, mata natin, Abraham and Lot, they were not under the law, but under the grace of God. Hallelujah. They are saved. Ligtas sila. Forgiven sila. Pero look at this. Tingnan po natin itong mga taong ito na buhay sa panahon na sila ay nasa, natin na biyaya at wala sa batas na tinatawag na para bang ngayon na wala na tayo sa batas, tayo po ngayon ay nasa biyaya. Sabi mo sa tabi mo, biyaya. No, tingnan natin ito yung naging lifestyle ni Abraham at naging lifestyle ni Lot. Mahalaga na makita natin itong mga taong ito na nabuhay that under the law. Kasi ba sabi nila, under the law, Don't tingnan natin mabuti para maging malinaw sa atin kung sino ba yung mga gagayahin natin. No? They were not under the law, sapagat the law, 400 years before the law was given through Moses. Not to Abraham. So therefore, they were under the grace of God. Hallelujah. So righteous law, righteous man, his righteous soul. So in other words, he is saved. And then from day to day, by seeing and hearing their lawless deed. He is righteous. Yes, he dwells, lives among people who don't have a heart after God, hearing and seeing their deeds. Tingnan mo mabuti. Hindi lang si Abraham ang righteous. Hindi lang si Abraham ang nabubuhay sa biyaya. Kundi rin si Lot na bubuhay sa biyaya at ang sabi ng Bible, well, he is righteous. Pero look at this, tingnan mo mabuti, itong taong ito na masabing ligtas at nasabing, well, matuwid, saan siya nanirahan? Saan siya nanirahan? Ang sabi dito, he dwells, lives among people who don't have a heart after God, hearing and seeing their deeds. Remember, Abraham and his nephew Lot are both righteous, both are saved. Hallelujah, kapwa sila matuwid na parang walang iniwan, ikaw din at ako, matuwid hindi dahil sa mga batas, kundi dahil sa mayamang biyaya ng Panginoon. Can you say amen? We are both righteous by faith. It is Jesus' righteousness that is clothing you. Hallelujah. When God sees you, God sees His Son, Jesus, in you. Tandaan mo, kung paano tinitignan ng Diyos na maayos si Abraham, hallelujah, ganun ka din tinitignan ni Lord na maayos. Hallelujah, lalo-lalo na, alam natin na tayo tinubos ng Panginoon. So in other words, so the Bible put this story of two men. 400 years before the law was given, and they lived before the law was given. They are like us, living under grace. Sabihin nga natin lahat, grace. So we're not under the law. So ganun din si Abraham and Lot, both are righteous by faith. Now listen to this.
Lot was righteous, but Lot lost a lot. I want to repeat again. Lot was righteous. Remember, hindi lamang si Abraham ang righteous, kundi si Lot din. Sabi ng Bible na binasa natin. Righteous siya, matuwid, because they were not under the law, under the grace of God. Katulad ng panahon natin. Hallelujah. Lot was righteous, but Lot lost a lot. Hallelujah. Maraming nawala sa kanya. Well, in fact, kung aralin natin mabuti, the word Lot, L-O-T, means lot of trouble. Hallelujah. Ibig sabihin, Lot. Na kung ako mabubuhay, sabi ko nga, ayoko maging Kristiyano na katulad ni Lot na nabuhay sa kabiguan. I don't want to be a Christian, yes, righteous, but, hallelujah, living in the pain. Biro mo, righteous siya, oh. Under the grace of God, na kung saan, dahil wala pa yung law, nung panahon na yon, kay Moses binigay, mata natin, ano naging buhay po ni Lot? Sabi ng Bible, nabuhay siyang, talunan. Hallelujah, I want to be a Christian, righteous, and bless every day. Maganda yung tayo mga Kristiyano ay mabuhay tayo. Yes, righteous tayo, mabuhay tayo, na araw-araw ay pinagpapala ng Panginoon. Can you say amen? At kung titingnan natin ito sa ating kapanahonan, two types of Christian in the church today. Both are under the grace. One is tremendously and greatly blessed, but the other one lost a lot. Hindi natin pwede masabi na kung saan marami nawala kay Lot kasi siya ay under the law. Hindi ho, under grace. Pero bakit ganoon na nangyari? Hallelujah. Bagamat alam po natin gusto ni Lord na mapagpala si Lot, hindi lamang si Abraham. Na para bang walang iniwan maging ang pastora natin dito, gusto ng pastora natin na kung saan mabuhay tayo na pinagpapala at napagpala katulad ni Abraham. Can you say amen? Okay, tingnan natin ito sa chapter 13, verse 1. Hallelujah. Sa chapter 13, sabi rito, Then Abraham went up from Egypt, he and his wife, and all he had, and Lot with him to the south. Abraham was very rich. So sobrang yaman ni Abraham. Hallelujah. In livestock, in silver, in gold. And he went on his journey from the south as far as Bethel to the place where his tent had been at the beginning between Bethel and Ai. Underline the word Bethel and Ai, to the place of the altar which had made there at first. And there Abraham called the name of the Lord. Now tingnan natin, makita natin yung buhay ni Lot. He lost a lot. Pero bakit si Abraham? Anong nangyari? Sabi ng Bible na kung saan si Abraham ay lalong pinaunlad at pinayaman ng Panginoon. Anong dahilan? Bakit siya lang ba righteous? Si Lot din, di ba righteous? But they were righteous under the grace. Pero bakit kay Lot lost a lot? Pero kay Abraham, makita natin, pagpapala ay patuloy na, yumabong at patuloy na dumami at sumagana. Look at this, sabi doon sa binasa natin, okay? Sabi po rito sa verse 3, And he went on his journey from south as far as Bethel to the place where his tent had been at the beginning between Bethel and Ai, to the place of the altar. Dati hindi ko ito nakita, pero nung nakita ko ito, sabi ko, ano? Abraham has an altar between Bethel, the house of God, Ai, the place of ruin. Between altar, Abraham grew very rich. Hallelujah! So makita natin na kung saan ito hindi nakikita ng marami na si Abraham ay mayroong altar. Look at this para maunawaan natin sa Genesis chapter 12 verse 8. Abraham loved to build an altar. He lived altar after altar. And in between altars, he grew very rich. Sabi ng chapter 13, It is not the riches that stop him to build an altar. His heart for God is above money, above riches. Hallelujah. Ito hindi nakita na maraming mga tao. Hallelujah. Na kung saan, makita mo, na kung si Abraham, na kung saan patuloy na napapagpala. Bakit? Sapagkat meron siyang altar. In between the house of God and Ai, the place of ruin, he built an altar after altar. How about Lot? Tingnan natin si Lot. Lot, though he is righteous, never had an altar.
Yet he is saved. Yet he does not have an altar with God. Ano yung altar? The place of prayer. Hallelujah. Place of prayer, place of thanksgiving. Wala siyang lugar na kung saan ay naroon na nakikipag-ugnayan sa Diyos. Hallelujah. At nagpapasalamat sa lahat ng kanyang tinatangkilik. Remember, di ba? Hallelujah. Nung makasama niya si Abraham, hindi lang si Abraham na pagpala, pati si Lot. Pero nung ginawa ni Abraham na pagpala siya, he built an altar. Pero si Lot, mata natin, wala siyang altar. Wala siyang lugar na kung saan siya'y nananalangin at wala siyang lugar na para magpasalamat. At salamat sa hapong ito, meron tayong ganitong church, meron tayong panambahan para magpasalamat sa ginagawa ni Lord sa buhay natin. Hallelujah. Come on, just clap happy. Praise the Lord. Di ba? Napakahalaga na meron tayong altar. Napakahalaga na meron tayong mga ganitong pagtitipon na kung saan umaawit tayo at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa mga mayamang biyaya ng Diyos na pinagkakalooban sa atin. Kaya hindi ho pinagbabawal ang don't watch, hindi pinagbabawal ang panalangin. Well, in fact, yung prayer, well, ito po, no? The word prayer means total dependency on God. Ito'y grace. Nag-ibig sabihin, kapag ikaw ay nananalangin, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, wala po akong magagawa sa aga ng aking kalakasan at karunungan, maliban lamang sa kalakasan mo. Total dependency on God. Kaya hindi pinagbabawal ang panalangin. Well, in fact, walang masama na tayo patuloy na manalangin sa Panginoon. Lalong-lalo na sa panahon na hindi natin alam kung anong gagawin natin. Do you think si Abraham lahat alam niyang gagawin? Hindi. Kaya nga may mga sablay siya. Pero dito ang kagandahan, meron siyang altar after altar. Pero how about law? Wala siyang altar. Wala siyang lugar na kung saan ay, well, para makausap ang Diyos. Alam niyo sa chapter 14, pag inaral natin naman magugulat ka, hindi kilala ni Lot ang Diyos niya. Hallelujah. Pero si Abraham, kilala niya ang Diyos niya. Hallelujah. Kaya mahalaga na meron tayong altar sa buhay natin. Meron tayong lugar na nakakapanalangin tayo, nakakadulog tayo sa mga nakapapasalamat. Mahalaga na makilala natin ang gusto ang Diyos natin. Kaya minsan, pag may mga nagtuturot, sasabihin, well, ito na naman ang bagyo, dinadalaw na naman tayo ng Diyos. Bakit si Lord bagyo ba? Hindi nila tuloy makilala ang Diyos. Ang Diyos ba bagyo? Hindi si Lord bagyo. Si Lord ang pumipigil sa bagyo. Di ba? Kaya nga sa gospel, makita natin, ang sabi niya, well, stop! Pinistop niya yung matinding bagyo out of nowhere. Woo! Amen. Praise the Lord. So, he does not have an altar with God. Lord, the place of prayer, the place of thanksgiving. For him, para kay Lot, for him, hallelujah, money is above the things of God. Para kay Lord, masigit ang mga bagay-bagay na tinatangkilik niya kaysa sa Diyos. Riches is above the things of God. His business is above the things of God. Ang pangunahin kay Lot, mahalaga sa kanya ang pera niya. Mahalaga sa kanya ang kanyang ari-arian. Kay Abraham, hindi mahalaga sa kanya ang kanyang ari-arian. Ang mahalaga sa kanya ay meron siyang lugar na nagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah to God. Now, verse 5 ng Genesis chapter 13. Lot also went with him, praise the Lord, and had flocks and herbs and tent. Now the land was not able to support them that they may dwell together. For their possessions were so great that they could not dwell together. And there was strife between the herdsmen of Abraham's livestock and the herdsmen of Lot's livestock, the Canaanites and the Perizzites, them dwell in the land. Tingnan niyo ito mabuti. Grabe ang ari-arian nila. Grabe ang tinatangkilik nila. Halos sabihin na natin na kung saan nag-partway sila, naghiwalay sila sa dami, sa hindi na magkasya. Para ba ang buong Marikina punong-puno ng pagpapala sa mga rema. Diba, sa sobrang dami na kung saan wala ka nang mapagparkan. Bakit? Kasi puro na kung saan brand new car ang mga nakaparada. Ha? Ito natin naroon. Nag-uumapaw ng pagpapala.
Praise God. And then so Abraham said to Lot, please let there be no strife between you and me, between my herdmen and your herdsmen, for we are brethren. It is not the whole land before you. Please separate me. Separate from me. If you take the left, if you go to the left, then I go to the right, then to the left. No, makita natin, awit po yun. Okay? If you take the left, then I will go to the right, or if you go to the right, then I will go to the left. Because of the testimony of the Canaanites and the Perizzite, nagiwalay sila. Hallelujah. Supposed to be hindi dapat mangyari. Now listen to that. Listen to this. Both righteous, living by grace, but one is more gracious. At sino to? Si Abraham. Hallelujah. Sabi niya, well, huwag tayong magtalo. At di natin kinakailangan mag-away. Hallelujah. Gusto mo, pumili ka ng bagay na lugar na gusto mo, at din ako rin pipili. Kapag ikaw pumunta sa kanan, pumunta ka sa kaliwa. Kung ikaw ay sa kaliwa, well, ako'y pupunta sa kanan. At ito na. Ang sabi ng verse 10, Lot looked around and saw. Underline the word saw. That the whole plain of Jordan toward shore was well watered, like the garden of the Lord, like the land of Egypt. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. So Lot choose. Kaya kanina ito yung tawag about, well, pinili niya. Okay? So Lot choose for himself. Hallelujah. The whole plain of the Jordan and set out toward the east, and two men parted company. Abraham lived in the land of Canaan, while Lot, look at this, lived among the cities of the plain and pitched his tent near Sodom. Now the people of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. Look at this. Manda natin ako ang pitch his tent near Sodom. Remember, he is righteous under the grace. Pero look at this, anong pinili nila? Pinili niya na kung saan ay magtayo ng kanyang tahanan malapit sa tinatawag na Sodom and Gomorrah. Hallelujah. Pit is stand near Sodom. Later, he is at the gate of Sodom. Alam niyo kung ano ibig sabihin nito? Hindi lamang siya tumira malapit sa Sodom and Gomorrah. Okay, at sabi ng Bible, later he is the gate of Sodom. Anong ibig sabihin nito? At the gate in the old time means you are a judge or a leader of council member. Ibig sabihin na kung saan ay naging kabahagi na siya ng Sodom and Gomorrah. Righteous, nabubuhay sa biyaya, pero look at this, his lifestyle, mata natin, dito mo, ilagay niya ang kanyang tahanan, hindi lang malapit, kundi ngayon, ay naroon na siya mismo. Hallelujah, sa Sodom and Gomorrah. First, he saw, sabi ng Bible. He saw, then he walks toward it, then finally, he is actually indwelling with the wicked people. Ang mga kasama niya na makita natin itong mga masasamang taong ito. Now, don't get me wrong. Alam, hindi kasalanan na kasama natin ang mga taong ito. Okay, at hindi ko rin sinasabi na kung saan layuan natin ang mga taong ito o pandirian natin ang mga taong ito. Pero yung i-associate mo ang sarili mo at sila araw-araw kasama mo. Anong pwede mangyari sa iyo kapag ang kasama mo mga tao ay negatibo? Definitely, hindi magtatagal, magiging negatibo ka din. Parang walang iniwan kapag ikaw may kasamang tao. Ito, kapag ang kasama mong tao ay electrician, hindi magtatagal, magiging electrician ka din. Kapag ang kasama mong tao, sabihin na natin na kung saan ay mekaniko, hindi magtatagal, definitely, matututo kang magmekaniko. And how much more kung ang kasama mong tao ay sugalero? At ang kasama mong tao, makita natin kung saan ay walang ginawa kundi magreklamo. Araw-araw na ginawa ng Diyos, laging nagrereklamo. So, if you always expose yourself to negative people, what will happen to you? The chances are, you can get contaminated. Alam niyo, the last time we had nag-greeting sa isa akin, sabi nila, well, si Pastor Noel, namimili yan ng kasama. Ito i-clear ko lang ito. Hindi ako namimili ng lugar na pupuntahan. Kahit nang iglesia, kahit maliit yan, kahit 5 yan, tuturuan ko yan. Kahit isa lang yan.
Tuturuan ko yan. Kahit yan ay kaduluduluhan, kalayu-layuan, kaloob-looban, kasuluk-sulukan, kataas-taasan, lahat na ng K, kadilim-diliman, pupuntahan ko yan. Hindi ako namimili ng lugar na pupuntahan ko, kaya lang yung makakasama ko, namimili ako. Ayoko pong sumama sa mga taong negatibo. Dalasan may bumisita sa bahay, ginawa ko, pinakain ko, mag-asawang pastor at pastora, pinakain ko, pinigyan ko pa ng juice, lahat, sabihin na natin, talagang sinerve mo ng gusto. At pagkatapos, nalaman mo later on, na kung sa may mga iniisip na, sino kaya ang kasama ni Pastor Roy sa bahay na ito? Sino kaya ang bumibisita dito? Na kung sino kaya nagbigay ng teddy bear na ito? Biro mo na alam lahat. Hallelujah, na kung saan may mga nakikita na kung saan para ba, ang sino kaya nagbigay? Sino nagbigay? Bakit hindi ba ako marunong bumili? Anong tingin mo sa akin na lahat na nakikita mo puro hingi? Hallelujah! Di ba? Na maraman dating ay puro hingi na tinatawag. Hallelujah! So kaya mula nung pagdagdadag siya, sabi niya, Pastor, pupunta ako. Sabi ko, busy ako! Ayoko makasama itong mga taong ito na para mga intrigero at intrigera. Sorry, ha? Nagkataon pa, napakasagwa pastor at pastora pa na intrigero at intrigera. Hallelujah! Kung meron akong sasamahan tao, sasama ako kay Pastor Tom tsaka kay Pastor Ses, mahawahan ako ng anointing. Yan ang sasamahan ko. Katulad ng mga leaders dito, yan ang mga sasamahan ko. Kababait, kita mo naman pag umitin. Di ba? Yan ang mga gusto kong samahan yung mga mababait para lalo akong bumait. Kaya lang problema ko, nahawahan ko ng tapang. Di ba? Nandoon. Kaya nga napakahalaga, hindi natin sila tatanggihan, andoon, abutin natin sila, iwi natin sila, pero yung makasama mo araw-araw, yung mga tao na walang lumalabas sa bibig ko, hindi, puto kong tsinta. Walang lumalabas kundi reklamo, puto kong tsinta, tapos may nyug pa. Ay, naku, grabe. Anong pwede mangyari sa atin? Definitely, chances are, get contaminated. And we'll be living and acting, doing the same thing. Hallelujah. Look at this, mata natin. Biro mo si Lot, nanirahan at amuhay dito. Na para bang walang iniwan, this story is a picture of two kinds of believers, saved by grace, righteous by faith. One, hallelujah, has a heart for God, heart after God, Abraham, and one does not have a heart after God, si Lot. Kung sasamahan mo taong walang puso para sa Panginoon at walang puso para sa gawain, ang sasabihin lang sa iyo, huwag ka na mag-cell group. Di ba? Huwag ka na mag-cell group. Di na kaya tandaan natin na kung saan. Ito ba ang sasamahan mo? Uwi na ako. Di ba? Ito ba yung sasamahan mo na kung sasabihin sa'yo, huwag na tayo mag-prayer meeting, punta na lang tayo sa SM, ganda ng palabas ngayon doon. Walang masama na manood, pero rito, ito ba mga sasamahan mo? The choice is yours. Hindi ako maselan na tao, pero maselan din ako. Lahat abutin ko, kaya abutin, pero yung sasamahan ko, makikipag-fellowship ako at kausap ko, of course, mamimili po ako. Hallelujah. Sapagkat ayoko mahawahan ng mga negatibong bagay. Praise God. Nakatulad na minsan kinuwento ko sa inyo, isang tao na kung saan meron siyang bahay at pagkatapos may nakausap siya, isang pastor, at sabi niya, baka after 3 years, di ka makabayad. Nung ako makausap, sabi ko, baka after 3 years, bayad na yung bahay mo. Hallelujah. Tapos sabi niya, hindi, benta mo na lang. Pero pag si pastor kausap mo, hindi niya pa bebenta yan. Bakit? Sabi ko, bakit mo pakikinggan yung tao na yun? Sabi ko, yung tao ba na yun, may bahay? Wala. O ba't pakikinggan mo? Gusto niya, parehas kayo, walang bahay. Para appear. Di ba? Hallelujah. Para bang walang iniwan. May mga tao na, ay, naku, ayoko lang sa ganyan sasakyan. Kung paano ibibigay ko sa iyo, tatanggapin ko. Di ba? Parang kakaiba Hallelujah. So look at this. Ng puso meron sa Panginoon. And one does not have a heart for God. Now, chapter 14. Medyo papasadaan ko lang ito. So Lot has been took in captivity. Alam natin nangyari. Ito na.
Hallelujah, napagpala siya dahil kay Abraham at nagkaroon sila ng paghiwalay dahil sa dami ng ari-arian and so on and so forth. Pero nakalulungkot, makita natin na kung saan si Lot na imbis na dapat ay mamuhay ng maayos, he is righteous, he is saved by grace, praise the Lord, na kung saan ay namuhay siya at sabihin na natin tumira siya, hindi lamang malapit at ito na, naging council member siya sa Sodom and Gomorrah. Affected siya. At dito ano nangyari? Nung in-invade ang Sodom and Gomorrah, ano nangyari? Hallelujah! Siya at ang kanyang pamilya ay naging captive. Hallelujah! Sila ay sabihin na natin ay captivity. Sodom and Gomorrah has been attacked. King of Shinar, Iraqi, and the king of Elam, Iran, the two other kings. Look at this. Sabi ng Bible, they plunder all their goods. They took all women, all men in Genesis chapter 14. Now verse 11, the four kings seized all the good of Sodom and Gomorrah and their food when they went away. They also carried off Abraham's nephew Lot and his possessions since he was living in Sodom. So all of Lot's good were plundered because he is at the wrong place. Biro muna, damay pati si Lot. Bakit makita natin nasa maling lugar siya? Ngayon ang tanong ko, si Abraham ba nadamay? Hindi. Hallelujah, dahil nasa tamang lugar siya, hindi katulad ni Lot. Sabi nito, Abraham did not suffer this. In the next verses, you will see that Abraham trained his household servants. Ginawa niyo nung mabalitaan ni Abraham ang pangyayari sa chapter 14. Tinrain niya mga kusinero niya, lahat ng karpintero, lahat ng janitor, biro mo para makipagdigma. And thank God, by the grace of God, pinagtagumpay sila ng Panginoon. Biro mo, laban sa mga hari, laban sa mga to. Wala namang alam, pero thank God, sa biyaya ni Lord, pinagtagumpay sila. At ito na. Ang sabi ng Bible, na kung saan nabawi nila ang lahat ng bagay. Hallelujah, nabawi nila ang lahat ng mga bagay. At ang sabi ng Bible, binalik niya sa King of Sodom at binalik niya ang lahat kay Lot. Hallelujah. At ang sabi rito na kung saan, look at this. Hallelujah. Para at least hindi na natin malagtawan ito mga bagay nito. They hunted down the enemies and defeated those mighty kings by the help of God. And delivered Lot and all the people back to Sodom. Then Lot purposely came to Sodom, suffered, yet God delivered him up. God is gracious. Hallelujah. Bagamat pinili niya pumunta noon, niligtas pa rin siya ni Lord. Parang wala iniwan, maging sa mga mananampalataya. Some believers, even though they go their way, hallelujah, do not have a heart for God. Pero anong ginagawa ni Lord? Well, nililigtas pa rin ni Lord. Kaya lang suffered because they are not supposed to do those things that do not honor God. Yet God is so gracious. God is gracious. Napakahabagi ng Panginoon. At dito sabi ng Bible, He delivers them. Then the worst thing is back again to the same pit. Back again to the same place like Lot in Sodom. Place of wickedness. Lot should stay. Okay? Should have stayed with Abraham. Yet, he went back and stayed at Sodom. Biro mo, ang dami na nangyari sa buhay ni Lot. Remember, he is righteous under the grace of God. Pero look at this na kung saan, ang dami na nangyari sa kanya, at nangyari, niligtas na siya ni Abraham, at naibalik na sa kanya. Anong ginawa ni Lot? Dapat sana pwede yung sabihin, sama na lang ako sa iyo, uncle. Sama na lang ulit ako sa iyo. Anong ginawa? Bumalik sa Sodom. Pero mo nung klaseng pag-iisip, meron si Lot. Hallelujah. He recovered all the goods and brought back his relative Lot and his possession together with the women and the other people. Hallelujah. Pero ang ginawa ni Lot, bumalik sa Sodom. Hallelujah. Abraham won the war. Everything now belongs to him. Lahat to, para sa kanya na to. Dahil kung sino ang nakakonquer, sa kanya ang lahat. At ang sabi ng Bible, ibinalik niya ang lahat at ito maganda. Hallelujah. Sabi ng Bible, ang lahat na natanggap ni Abraham, binalik niya sa King of Sodom, and then kay Lot. Pero ang ginawa ni Abraham, nagbigay pa siya ng ikapu kay Melchizedek. Listen to this. Basahin mo yung chapter 14. Wala kang makikita na si Lot ay nagbigay ng ikapu sa Panginoon.
Supposed to be, dapat siya magbigay. Hindi si Abraham. Pero si Abraham, he honored God. Hallelujah, biro mo. Hallelujah, binalik niya ang para sa Panginoon. Binalik niya malahat ng mga bagay na ito. Pero si Lot, sabi ng Bible, Lot lost everything. He went to Sodom rich. Went in rich, came out with only clothes of his back. Never tied to the Lord, never had a heart for God. Hallelujah, tatapusin ko na. Tayo medyo nag-overtime ako. Continue na lang natin yung part 3. Listen to this. Hallelujah, biro mo, nawala sa kanya lahat, although na napagpala siya. Pumunta siya sa Sodom, napakayaman niya. Tumira siya sa Sodom, napakayaman niya. Pero, umuwi siya na ang dala niya, backpack na lang. Mamili ka. Hallelujah, meron tamang lugar na para ikaw ay mapagpala at meron din maling lugar na para ikaw ay mawala ang iyong pagpapala. Hindi dahil kinuha ito ni Lord, hindi dahil binawi ni Lord. Pero look at this. Remember, they were both righteous. They were not under the law, but under the grace of God. Kaya lang tanong, hallelujah, okay lang ba sa akin ang mabuhay sa maling lugar? Ngayon ako'y nasa grace na ni Lord. Hallelujah. Ano resulta nito? Ang resulta nito, makita natin. Sabi ng Bible na hindi dapat gawin ni Lord. Hallelujah. Na manirahan doon sa Sodom and Gomorrah. He went, sabi ng Bible, pumunta siya sa Sodom and Gomorrah, napakayaman. Nanirahan siyang mayaman. Pero matapos ang lahat, hallelujah, umuwi siya, umalis siya. Hallelujah, backpack na lang. Pino mo? Buti may backpack pa. Pero sayang ang lahat. Kaya mo sabihin sa akin, okay lang bang mabuhay sa kasalanan? Walang problema. You're saved. Walang problema. You're forgiven. Kaya lang, hallelujah, remember this. No condemnation, no more judgment. But, you are not exempted to the consequences. Hallelujah, he suffered the consequences. Remember, he's righteous, he's saved, he was forgiven, but he suffered the consequences. Ang sarap matulog dito, tahimik ang mga tao. Hallelujah, hindi tayo nasa biyaya para magwala. Nasa biyaya tayo ni Lord para lalo tayong maging maayos sa harapan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Natin malakas na balakbang sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Righteous ka, forgiven ka. Walang problema yun. No condemnation, no more judgment. Wala nang kahatulan. Hallelujah. Kaya lang, kung ikaw ay mabubuhay sa hindi wastong pamumuhay, dahil okay ka naman save ka naman, ligtas ka naman, forgiven ka naman. Kaya lang, you are not exempted to the consequences. Amen? Praise God. Gayahin natin si Lord. Meron siyang altar. Meron siyang devotion. Meron siyang prayer meeting. Meron siyang cell group. Amen? Hallelujah. Ang sabi ng Bible, pinagpala siya ni Lord at lalong dumami pa ang pagpapala niya. Sino rito gusto lalo pang dumami ang pagpapala natin? Hallelujah. So kung meron tayong tularan natin si Abraham at hindi si Lot. Did you receive something tonight? Are you blessed tonight? Kamo, palampam po natin ang Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Well, I'm blessed kanina doon sa ating inawit na Tagalog. Thank God, come on, tayo tayong lahat. Awitin natin ito. Mayamang biyaya ni Lord. Hallelujah to Jesus. Enjoy the presence of the Lord. Hallelujah. Enjoy the goodness of the Lord.